Wow! Tito, ang ganda rito. Ang daming flowers. May mga butterflies. Ang laki ng garden. Ganda, nakaka-relax nga eh. Oh. Alam mo ba na, ito hindi ako makakapagkwento sa'yo. Ang dapat na magkwento sa'yo yung secret weapon ko. Teka lang. Oh. Yan ka na. Secret weapon na naman. Ito, nandito ngayon mga ka-explorer, si Ma'am Dalia. Ayan. Ma'am Dalia, kamusta na po kayo? Okay naman. Ayun, ang ganda naman itong garden ninyo. Anong tawag dito? Ang tawag dito ay Nature's Park and Butterfly Farm. Kaya Kaya pala naman pala. Oo, ang daming Ito ay paru-paro. isa sa mga project ni Mayor Vicky Laulim. Simula nung siya. Actually, alam nyo, ito ay 7.5 hectares sa kabuuan Wow, na laki. Nature's Park pa lang yon. Bukod pa yung Kabilihan Park na pupuntahan natin sa taas. Naku, baka mawili tayo. Mawili tayo. Di ba? Parang gusto ko Kawili na yung mapuntahan. Pero ma'am, ano ba ang mga ginawa nyo dito? Kailan ba nagsimula itong Nature's Park? Matagal na, 5 years ago pa. Sinimula na ito. Tapos inopen lang siya 2 years ago. Paano nyo na engganyo yung mga butterfly na pumunta dito? Actually, pag meron kami, monthly, meron nagpapalipad ng mga butterflies dito. Kasi meron kaming organization ng mga butterfly breeders. Ayun. So, dito nila pinapalipad yung 10% ng kabuuan nilang butterfly sa buong buwan. So, minsan umaabot siya ng almost 1,000. 1,000 Wow. yung pinapalipad. Kaya kung makikita nyo. Tapos dumami na rin, Yes. Ay, Ma'am Dalia, sinabi nyo 7.5 hectares ito. Yes. Marami pa tayong pupuntahan dito ngayon, ibig sabihin. Yes. Tara, Sa taas. maganda, pasyal nyo kami ngayon. Maganda, Ma'am ikutin na Dalia. natin itong Tara. 7.5 hectares na ito. Excited na ako. Oo, Let's go, let's Tara, go. tara, tara, Ayos. tara, tara. Ayun, no? Ito. Mga ka-explorer, nandito tayo ngayon sa napakagandang simbahan dito sa Marinduque. Pero para magkwento sa atin yan, nandito ngayon si Father Joji Mangge. Ayan. Father, gano'n na po kayo katagal dito sa Marinduque? Ako po ay dito na isinilang sa Marinduque, sa bayan ng Mugpog. Ano po ang pangalan ng simbahan natin ngayon? Ang pangalan po ng ating parokya ay Parokya ni San Jose, Esposo ng Mahal na Birheng Maria. Gano'n na ba katagal itong napakagandang simbahan ninyo ngayon dito? So ito pong simbahan na nakikita ninyo ngayon sa kasalukuyan ay bago lamang. Kung tutuusin po, ito ay ika-4 ayon sa salaysay. Ito ay ika-4 sa 4 na gusali na itinayo dito sa lugar na ito. Ayun. Meron pang mga ibang lugar na pinagtayuan po ang simbahan. 3 po dito sa ibaba. So bali 4 dito sa itaas na. Ito po mga lumang kampanang ito yung mga kampana na ginamit noong pang mga unang panahon, noong unang maitatag itong simbahan. Bagamat sinasabing meron pang mga mas luma pang kampana, kaya lang hindi na na-preserve. Pero yung pinakamatanda nating simbahan, kampana dito, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa year ng 18th century. Yun. Ayun. Ito naman pong simbahang ito ay naitayo noong 1609. Wow. Nagsimula po ang simbahan dito sa Gasan. Katulad nga po na nabanggit ko, maraming mga building ng simbahan ang naitayo dito sa bayan ng Gasan. Ngunit nasira sa panahon ng digmaan, nasira dahil sa pagkasunog, nasira dahil sa pandarambong ng mga pirata. Ang simbahang ito ay naitayo sa pamagitan ng pagtutulungan ng mga tao. Ayun. So nakita nila na sa mga nakalipas na panahon ay nagpalipat-lipat ng lugar ang simbahan, at sa pagpapalipat-lipat na yon ng lugar, napansin nila na tila hindi matapos-tapos ang pagsasagawa noong simbahan, pag-aayos ng simbahan. Kaya naisip ng mga tao na baka ninanais ng patron na maibalik sa dating kinalalagyan ang simbahan, ay doon pinasimulan yung pagsasagawa nitong bagong simbahan. At doon nagsimula yung pagsumikap ng mga tao na maitayo sa dating kinalalagyan ang simbahan. At ito nga po yun. Ito yung lugar na yon na
dating kinalalagyan. Sa katunayan ay makita pa natin itong mga lumang pader ng dating simbahan. No? So ito po ay total construction na nangyari at dahil sa pagtulungan ng tao, nakikita natin ngayon yung magandang simbahan ng Gasan. Mga ka-explorer, alam niyo po ba, bukod sa napakaganda ng lugar dito sa Megasan ng Marinduque, napaka-safe. Pwede kang maglalakad kahit saan at saka parang ang tahimik. Dahil yan, siyempre sa ating secret weapon ngayon nakakausapin natin ang hepe ng Gasan. Walang iba kung hindi si Captain Aguilar. Captain! Magandang umaga po. Ayun, hepe. Opo, welcome po sa Alam niyo po, welcome po sa Tito the Explorer. Opo. Ngayon, kasi iniisip po namin, ba't ang tahimik ng lugar nyo dito? Ilang taon na po ba kayo nang nagsisilbihan dito? So ako po ay halos 1 taon nang mahigit sa Gasan. So talaga pong majuturing ng probinsya ng Marinduque ay talagang napakatahimik, partikular na po itong ating bayan ng Gasan. So ito po ay sa tulong na rin ng mga ordinansang napakasipag na ginagawa at binubuo ng ating sangguniang bayan na kung saan ito naman po ay patuloy naming striktong pinatutupad at naayon sa ating batas. Yung unang punta nyo ho dito, ano po ba yung mga nabago nyo na po? Ano po ba yung ano po yung mga ginawa ninyong steps para madagdagan ng katahimikan dito sa inyong sistema sa kapulisan? Opo. Simula po nang tayo dumating dito, tiningnan po natin kung ano ba yung mga existing na ordinansa. Ngayon, kumbaga po nung una, dinouble time po namin at dinagdagan pa po namin kung paano namin manadagdagan, mapanatili yung ating katahimikan dito. Partikular na rin po yung pagpoprotekta ng ating karagatan di sa ating bayan ng Gasan. Hepe, napapansin ko pagka kumakagat na ang dilim, Opo. napakatahimik na, ang linis-linis na ng lugar ninyo. Opo. Parang halos wala akong tao na nakikita pagka kagat ng dilim. Opo, opo. Dahil po ito dun sa ordinansa ng ating bayan, na kung saan sinasabi po nito na pagdating ng alas 10 po ay meron po tayong curfew na ordinance na pinatutupad. Ito po ay mahigpit na binibili ng ating punong bayan na ipatupad na upang mapanatili natin ang katahimikan ng ating bayan. Sabi niyo may curfew po, di ba? Opo. Ilang taon ang mga kasama sa curfew po? Opo, sa ating pong curfew, ito po ay buhat 18 pababa. Naku, delikado tayo ka-explorer. Mukhang hindi tayo pwede lumabas ng gabi. Ayun, maraming salamat sa iyo, Hepe. At congratulations. Salamat po. Napakasarap kumikot-ikot sa Gasan dahil nga safe na safe ang pakiramdam namin. Opo. Mawalang galang na po. Manong, Bakit po? bawal po mag-yosi dito. Ay, nakalagay yun, no smoking area. Bawal o, bawal o. Bawal sa akin dito. Nasampulan ako niya sa Maynila. Sa Maynila, dito hindi pwede sa akin yan. Walang pwede sa akin dito. Ganun ho ba? Wala. Oh, ayan ho, may pulis. May pulis ho. Huli ka ngayon. Bakit po? Sino po ba naninigarilyo? Bakit ikaw may sigarilyo? Hindi. Oh, bakit ako? Bay, mali ko sa'yo. Ito ang naninigarilyo. Hindi, hindi ho ako. Ito ang nagyayosi. Sinita ko nga ho eh. Kaya nang ebidensya, kita-kita ninyo eh. Tumama ka na sa namin. Mga ka-explorer, isa sa mga pinagkakakitaan ng mga kapatid natin dito sa may Gasan, Marinduque ay ang pangingisda. Di ba, Choco? Choco! Tito, hindi ako yan. Hindi ba? Ito. Ito pa, isa. Malalaking pusit. Yan, mga Meron pa pusit. sila rito. Ito naman malalaking isda. Yan. Ito, susubukan natin yan. Subukan na natin to. Ba, livelihood nila to, pinagkakakitaan nila to ngayon. Kaya nakita niyo mo kung gaano kalalaki ang mga isda dito tsaka mga grabe. Alam mo ito, parang ikaw ito, di ba? At ako parang ikaw. Bakit? Ito isda, mga kaisda. Ako na pugita, pugi. Di ba? Grabe ka, hindi naman.